tinatawag na kapayapaan sa panahon ng ating pong pagtitipon. Sanayin po natin yung ating pong sarili. Biblical nga po sa chapter 26 ng awit na iwanan man tayo ng ating, yun ha, very worst na po yun na iniiwan tayo ng mga kamag-anak po natin, pamilya po natin, pero yung Diyos, dadamputin tayo ng ating pong Diyos. Napaganda pong palatandaan na tayo nasasanay o nai-immune yung ating sarili, yung ating pong kalooban, na anuman ang mangyari, umulan man o umaraw, sabi nga, bumagyo man, naririto po tayo sa gawain, nakagaganap po tayo ng gawain. Amen po ba yun? Napakagandang pakiramdam po nun at hindi po tayo nagkukulang sa Panginoon sa pamamagitan ng mga biyaya pinapakita niya. At the same time, nakagaganap po tayo ng tungkulin bilang isang alagad ng ating pong Panginoon. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pong panibagong paksa, yung po tinatawag na Noahic Covenant, sinusubaybayan po natin yung kanyang istorya, yung kanyang pamilya. Ano po ba yung pinagdaanan o nung nakaraang linggo, ano ba yung ating pong tinapik nung nakaraang linggo? Tungkol po ba sa anak na ni Noe na si Sem, ano? Tinutuntun po natin yung mga kahulugan ng pangalan ng isang karakter sa Biblia, kung ano ba yung maitutulong nito at maging yung istorya, yung buhay niya, ano ba yung maitutulong nito sa atin bilang isang mabuting Kristiyano? Kasi biblical po, Roma, sabi sa Roma 14, na ang lahat ng mga nasulat ay nasulat sa ikatututo po ng bawat isa po sa atin o sa ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa. Kung meron tayong pinag-aaralan na istorya, karakter sa Biblia, ito'y sa kadahilan ng pinalalago po yung ating po pananampalataya at kasama rin na rin po yon yung pang-historical, alam po natin yung istorya ng Biblia. Puntahan po natin muna sandali si Sem. Ano ba yung idulot na aral ng pangalang Sem o yung buhay ni Sem? Sa mga narito, wala sila kapatid na Sarah na nakaraling. Ano ba yung nakita yung magandang naitulong sa pananampalataya natin? Yung mabuting pangalan, ano, yung word na Sem is name, napakaganda pong pangalan, na kapag binigyan tayo ng pangalan ng ating pong Panginoon, dapat ingatan po natin yan. Sabi, mas maganda ang mabuting pangalan kaysa mamahaling ungwento. Sabi po yan sa Ecclesiastes 7:1 na kung titingnan po natin, makikita po natin yung mga pangalan ng mga pabango, mga Calvin Klein, mga Polo Sport. Ang gagandang pangalan po niyan, mamahalin po yan. Pero sabi ng Biblia, mas maigi yung mabuting pangalan kaysa mga pabango o mga ungguento. Napakagandang ano po yan. Ingatan po nawa ng bawat isa na yung pangalan po natin wag mabahiran o wag madungisan ng masamang pangalan o wag kahulugan. Kasi marami po sa panahon po natin ngayon na ang magaganda nga yung pangalan, kagaya nung binanggit nila kapatid na RJ noong nakaraan, may mga pangalan sila sa lipunan pero sa mata po ng ating po Panginoong Diyos, hindi po sila kalugod-lugod. Meron nga isang kwento no? Yung sabi nga bagamat ang pangit ng pangalan niya, magnanakaw talaga siya. Ayun, tinagurian siya talaga na magnanakaw din sa lugar na yun. Hanggang sa nahuli siya, talaga ang basang-basa yung pangalan niya sa lugar na yun. Nilagyan nga siya rito ng SP, no? Yung shit tip. Ibig sabihin, magnanakaw siya ng tupa. Na kilala siya ron, kahit yung mga lahat ng tao ron, kahit sino nakakita sa kanya, ay, ang pangit ng pangalan niya, magnanakaw yan, sabi ganun sa kanya. Pero, nung nakakilala siya sa Panginoon, binigyan siya ng magandang pangalan. Ano yung magandang pangalan? Alam niyo, yung from negative, naging positive yung pangalan niya. Yung SP raw, naging saint, di ba? SP raw kasi yun na ship tip, pero naging saint yun sa mata ng mga bata kasi nakapagpakita siya ng mabuting patotoo at iningatan niya yung pangalan niya bilang isang Kristiyano. Tayo po bilang Kristiyano, ang mabuting pangalan po na ibinigay po sa atin, yung pong pagiging Kristiyano po natin, at dapat wag pong madungisan ito ng masamang pangalan, katulad ng mga iba na kasi sa banal na kasulatan, wag mapagbintangan tayo na isang magnanakaw o mamamatay tao, kundi ikagalak po natin o ikarangal natin na magkaroon tayo ng pangalan na Kristiyano. Yun po yung itinaiingatan po sa atin. Amen po ba? Amen. Yung pangalan po ng pagiging Kristiyano, hindi po basta-basta nakukuha ito sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, kung malalaman niyo po yung istorya o yung aral natin patungkol po sa Apokalipsis na bagamat may kanya-kanya po tayong pangalan, napaka-importante po sa Panginoon yung pangalan. Kasi sa huli po, bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng puting bato na may kanya-kanyang pangalan. Amen po ba? Importante po sa harapan ng Diyos na mayroon tayong pangalan. At kung sa panahon po natin ngayon, nadungisan na yung pangalan natin na hindi naging maganda, yung patotoo natin kapatid na rin, halimbawa, hindi naging maganda sa lugar natin. Tandaan po natin,
Magbibigay ang Diyos ng mabuting pangalan sa atin. Kailan? Kapag nanatili po tayong tapat sa harapan ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng isang batong puti na may nakasulat na kanya-kanyang pangalan na tayo po lamang yung makaalam nito kung tayo po ay maliligtas. Kaya tandaan po natin, isang mabuting pangalan, mas mabuti po sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito. At yun yung ibibigay sa atin ng Diyos sa pagtatagumpay po natin bilang isang Kristiyano. Yun po yung makikita po nating magandang aral sa buhay ni Sem na ingatan po natin ang mabuting pangalan na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Ngayon po, punta po tayo sa panibago po natin pag-aaral. Ano ba yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito? Basahin po natin yung Genesis chapter 9 verse 18, kapatid na ayun. Inigin po ng Genesis. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sakayan ay si Sem at si Cam at si Japhet. At si Cam ay siyang ama ni Canaan. Yung pong Cham o Ham, si Cam, ano? C-H-A-M, Cam or Cham. Sa wikang Hebreyo po, o sa Hebreyo po, ang tawag po ron Ham, na ang ibig sabihin po nito ay hot or warm. So, may idea na po ba kayo? Yung kahulugan po kasi ng pangalang Cham o Ham, sa wikang Hebreyo ay hot or warm. Yun po yung pag-aaralan po natin. Bagamat yung istorya po kasi ni Cham, hindi siya masyadong naipakita sa banal. Ibig sabihin hindi siya masyadong nabigyan ng pansin sa Biblia, kundi yung pangalang Noe ang nabigyan ng pansin. Ngayon titingnan po natin bakit Cham ang ipinangalan ni Noe sa kanyang anak na si Cham. Ano ba ang kahulugan nun? Ito yung tinatawag na hat. Pagka pinag-uusapan po natin yung hat, ano ba yung pumapasok sa kaisipan nyo? Mainit, siyempre. Mamaya aalamin po natin, meron tayong tatlong tatalakayin. Yung karakteristik ng hat, tignan po natin. At yung kahulugan nito sa mga spiritual nating ginagawa na ang katulad pala nito ay hat. At siyempre, ang pinakamaganda, yung pangatlo, yung application nito as a hat. Ano ba yung mga kailangan makita po sa atin para mapatunayan po? Kasi yung hat kasi pagka tinignan natin, may mga makikita tayong palatandaan. Ano ba yung hat? Makita natin, umuusok, talagang konting dumikit ka, mainit. At makikita ho natin yung palatandaan ng isang taong mainit sa harapan ng Panginoon. Ano-ano ba yung mga ginagawa? Kailangan maging application po sa atin ito, sa yung pangalan ni Ham o ni Cham bilang isang Kristiyano. Kailangan makita po sa atin ang isang Kristiyanong mainit. At mamaya, bago po tayo pumunta ron, puntahan po muna natin yung mga karakteristik ng tinatawag na hat. Pag sinabing hat, siyempre, pumapasok sa atin kagad, apoy, di ba? Alam naman natin, apoy yun pagka hat Siyempre, wala namang iba, hat. At nakakatakot yung negative na hat. Siyempre, yun yung tinatawag na impyerno. Pagka napunta tayo ron, yung negative na hat, kawawa po ang bawat Kristiyano na mapupunta ron na hindi nagtagumpay sa paglilingkod niya bilang isang Kristiyano. Tingnan po muna natin yung nagagawa ng init sa isang tao. Yung init, literal, ano ba yung nagagawa ng init? Yung hot, yung init, yung warm sa isang tao. General po ito Basahin po natin sa Mateo chapter 20 verse 12. Na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugon nitong mga huli. Sila ikinantay mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Yon, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. So, ibig sabihin dito, yung init na binabanggit mo dito o yung hot, ano po ang sabi ng Biblia? Init na nakasusunog. Iba po yung klase ng nagagawa ng init na literal. Una, yung init na nabilad ka sa araw, nakasusunog. Tama nga naman Sabi nga nila, bakit ganun? May negro, may maputi. Samantala ang tao, isa lang naman ang pinanggalingan. Galing lang naman kay Eva at kay Adan ng tao. Pero bakit may negro, may maputi, may mistisa? Pero ang katotohanan po kasi, isang katotohanan na yung daw hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Merong mga lugar, kagaya ng Africa, pagka yung tao ron, una, yung dumating naman ng tao ron, hindi naman sobrang itim dahil sa halos ang init sa kanila o yung araw sa kanila malapit Halos malapit sa kanila. Pag tinignan po natin, kumpara yung bansa po natin sa bansa ng Africa, mas malapit sila sa araw. Kaya halos direct yung init. Tapos, lagi silang nabibila doon at ang tendency po ay nangingitim sila, nasusunog at tumatagal yung panahon. Pero sabi nga nila, bakit ganon? Samantalang halimbawa, ito kapatid na Arjen, ako maitim din ako. Bakit kapatid na Arjen, asawa, maputi.
tapos maputi anak nila. Pero kung sila nakatira sila sa Africa, tumatagal ng tumatagal yon, yung daw kulay ng isang tao is parang nagiging immune. Parang habang tumatagal siya, nag-aanak siya, yung kulay niya, nadidevelop dahil nakababad siya sa init na araw, nasusunog. Yun po yung paliwanag po ng siyensya. No? Kaya sabi nga nila, hindi ang Diyos, kasi yung mga paniniwala ng mga bata, sabi nila, yung ginawa raw ng Diyos yung tao, niluluto, yung isa nasunog, yung isa hilaw. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan po, kung saan ka nakatira, naiaakma yung katawan mo doon sa lugar na pinagtitiran mo. Kung mainit, kung halimbawa maputi ka, nasa Japan ka naman, yung katawan mo naman o yung balat mo naman, patuloy na namumuti siya dahil sa doon ka po nakatira. Yun po yung isang nagagawa nung init ng araw, ano nagagawa? Nakakasunog. Yun po yung una na nagagawa ng araw o ng init. Sabi nga po sa Daniel 3:22, ito po yun kung gaano talaga kainit na masunog sa apoy. Daniel 3:22. Sapagkat ang putos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaki yaon na nagsibuhat kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. Yan. Yung po, alam niyo naman po yung istorya niya na yung kaibigan ni Daniel na itinapon po sila sa pugon, hindi po sila nasunog. Samantalang yung mga nagdala sa kanila doon sa tatlo, idinikit pa lang doon sa apoy na nasunog na kagad. Makikita po natin yung totoong mainit kapag dumikit po sa apoy. At ang nagagawa po nito, talaga siyang nakasusunog. Titignan lamang po natin yung mga karakteristik nung apoy o yung init na nagagawa nito sa buhay ng isang tao. Ikalawa po, sa Job chapter 6 verse 17, ano pang init ang makikita po natin dito na nagagawa nito? Job chapter 6 verse 17. Ano sabi? Ng Job. Pag init ay nawawala, pagka mainit ay tutunaw sa kanilang dahon. Yan, pag init ay nawawala, pagka mainit ay tutunaw sa kanilang dako. Isa pong nagagawa ng init ay nakatutunaw. Iba po yung nasusunog, iba yung natutunaw. Makikita po natin yung level ng init. Pag sa araw, tumapat ka talaga, is masusunog ka. Merong init ng apoy na kapag ibinabad mo siya at yung level itinaas mo, negative siguro, negative na yun ay positive Ang taas na sobra-sobra na yung positive nun, nakakatunaw na siya. Nung mga nakaraang panahon, nakapagtrabaho rin ako sa bakalan, yung tunawan ng bakal. Talaga pag inilagay mo yung bakal, isinubo mo yung solid na bakal, makikita mo nagtatalsikan parang lava, nagtatalsikan talaga siya. Talagang tunaw yung klase ng init niya, katulad po nito, natutunaw sa kanilang dako. Ito po yung isang klase ng init na pwedeng tumunaw. At siguro alam naman natin, pero merong init di ba? Pag tinignan mo, bakit ito natutunaw? Samantalang yung init sa impyerno, hindi man natutunaw yung tao. Tingnan nyo bakit yung init na literal, pwedeng tumunaw ng lahat ng anumang bagay, tunaw talaga dyan Sabi dyan pagka mainit ay nakatutunaw sa kanilang dako. Kahit anong klase ng bagay, pwede mong tunawin. Pero pag pinag-aralan po natin yung impyerno, bakit sa impyerno, mainit din pero hindi naman natutunaw yung tao. Yun po yung isang klase ng init na spiritual. Kapag tinignan po natin sa banal na kasulatan yung init na yon, yun po yung init na galing sa Diyos na ito'y nakapagbibigay ng parusa sa bawat isang tao. Makita po natin na literal pa lang po yung tinitingnan po natin yung init na nagagawa sa isang tao, pwedeng makasunog at pwede rin pong makatunaw. Tingnan pa po natin yung iba pang mga bagay. Puntahan natin yung kawikaan. Ano pa isang karakteristik ng isang init na nagagawa sa isang tao? Kawikaan chapter 6 verse 28. Makalalakad ba ang sino man sa mga mainit na baga, at ang kanyang mga paa ay hindi mapapasok? Yan. Medyo light lang po ito. Kanina nasusunog. Ito naman, mapapasok. Kumbaga, may mga kanya-kanyang level ng init na ipinakikita yung nagagawa ng init sa isang tao. Kapag apoy, makikita po natin, o yung araw, sunog. Kapag apoy, makikita po natin nakakatunaw. Baga, mapapasok ka talaga. Siyempre, wala naman talagang tao na lumalakad sa baga na hindi talaga siya mapapasok. Yun nga lang, magsindi ka ng kalan Kuminsan, pag sumablay ang sindi mo napag ganun mo, sunog ka, tinatanggal mo kagad O kahit na nagsisindi ka ng sigarilyo,
Minsan, nagkakamali ka ng hawak doon sa baga eh. Talagang pasuka. Yun po yung isang nagagawa ng init. Ang nagagawa nito ay mapapaso po tayo. Isa pa, no? Pang-apat, Jonas chapter 4 verse 8. At nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Diyos ng mainit na hangin silanganan, at sinigatan ng araw ang ulo ni Jonas, na anupat siya'y ng lupaypay. Tuloy. At tiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. O, tingnan po natin yung nabibigay na init dito. At nangyari, nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hangin silanganan. Di ba? Para bang tayo, pagka meron tayong maalinsangan na pakiramdam, di ba? Ang sinasabi lang natin, ang init-init kasi eh. Hindi po. Ang totoo, merong inihahanda ang Diyos na hangin talagang mainit. Sa silanganan ng gagaling yan. Hindi po ito bunga ng sikat ng araw ha. Kasi meron sikat ng araw. Pansinin nyo, di ba? Meron sikat ng araw na kapag pumunta ka rin sa mapunong lugar o malilim na lugar, iba, pag umihip yung hangin, di ba? Malamig naman eh, di ba? Pero meron tayong pakiramdam na parang maalinsangan, pero hindi naman mainit, hindi naman masikat ang araw, di ba? Pero parang maalinsangan, walang kahangin-hangin. O meron mang hangin, ang init ng dating. Meron talagang klase ng init na nanggagaling sa hangin silanganan. Yun po yung isang klase ng init. Pinakikita lamang po natin yung level ng init na nararamdaman po natin o ginagawa yung tinatawag na init. Ano ba itong klaseng init na to? Kasi pag sinabi nating init, parang general na apoy na kagad eh, di ba? Pero meron sa isang tao ang pakiramdam niya, iba't ibang klase ng init. Meron napapaso lang, yung iba natutunaw, sobrang init, yung iba nasusunog. At dito naman, makikita natin to, mainit na hangin silanganan. So hangin ha, ang pinag-uusapan dito, mainit pa rin siya pero hangin lang siya. Hindi siya, ito yung mga light na pakiramdam o nararamdaman ng isang tao na mainit din siya, kaya lang sa hangin siya nagmumula. Ngayon, tignan ho natin ha. Nakita ho natin yung klase ng init na nararamdaman ng isang tao. Bigyan po natin ng ng kahalintulad. Kapag banal na kasulatan po kasi ang pinag-uusapan po natin, meron siyang kahalintulad sa banal na kasulatan kasi lahat naman ng bagay na nasulat makabuluhan po. Sabi banal na kasulatan na nga ay 4:5 ng Santiago na anumang nasulat, sabi lahat ng nasulat may kabuluhan po yan sa harapan ng ating pong Panginoon. Hindi walang kabuluhan ang nasusulat. Kaya titignan po natin, i-apply po natin sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Ano yung katumbas nito sa isang tao o sa isang Kristiyano sa panahon po natin espiritual, yung mga init na itong na atin po nabanggit? Ano ba ito? Tignan po natin yung katumbas nito sa buhay po natin o sa ginagawa po natin. Kasi kuminsan kasi tayo may ginagawa tayo, hindi naman natin nalalaman kung anong klaseng init ito sa buhay po natin. Kuminsan basta na lang tayo, kuminsan nagagalit tayo, tawag din po ron mainit. Pero hindi natin namamalayan na itong init na ginagawa po natin o mga spiritual na bagay na ginagawa natin, magkakaroon ito ng malaking epekto sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya kailangan malaman po natin ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon? O makategorize po natin kung anong init itong nararamdaman po natin at yung init na nararamdaman natin sa literal na kaparaanan o nararamdaman bilang isang tao. Tingnan po natin, isa-isahin natin. Anong init ang halos katumbas ng mga ito? Una, puntahan po natin yung Kawikaan chapter 6 verse 34. 6:34 ng Kawikaan, ito po ang sinasabi. Sapagkat ang paninibugo ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihigantid. Ito medyo mabigat po ito, no? Yung daw paninibugo o yung jealousy. Sapagkat ang paninibugo ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Pag tinignan po natin ito, ang Diyos po kasi meron siyang jealousy o paninibugo eh. Kaya pala merong ugali ang Diyos na kapag ka nagalit siya sa isang tao, sabi, at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Kaya nakakatakot po yung init na galit ng Panginoon o yung paninibugo ng Panginoon. Pero sa atin po tinitingnan po natin, yung isang katulad pala nito sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, kapatid na Sarah.
kapag ka pala naninibugo tayo o nagkakaroon tayo ng selos, tama yun di ba? Paninibugo, pagseselos, ano to, ang tawag to, parang meron kang yung ano to, favoritism, parang mga ganun di ba? Hindi. Parang yung tinatawag po rito na paninibugo, yung parang ba't ganito ako, siya na lang lagi inaano ako, hindi naman ako. Parang sa magkakapatid, halimbawa, yung mga inggit, parang siya na lang ang lagi ang dinadalan, ako hindi na ako dinadalan. Meron mga ganung ugali ang isang tao Yung palang paninibugo, pag-iinit ng tao. So, ibig sabihin, kapag Kristiyano po tayo, at naramdaman po natin yung paninibugo, meron ka ng init. Nakukuha niyo po? Tinan mo, general hindi pa tayo Kristiyano, pero nakakaramdam tayo ng paninibugo. Katulad din siya, nung init na ating pong nabanggit kanina o nabasa kanina, na meron kanya-kanyang level ng init. At dito, makikita po natin kung gaano katindi yung init na ipinakikita at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghiganti. Gaano katindi yung init na yun, I-categorize po natin siya as init na katulad ng nakatutunaw. Hindi siya magpapatawad Tignan mo yung init na nararamdaman niya, dahil sa paninibugo, hindi siya magpapatawad kahit anong hingi ng tawad niya. Hindi, ayoko. Matindi ang galit. Yun yung nagagawa ng paninibugo na hindi ka makapagpapatawad sa araw ng paghiganti mo. Tayo naman bilang isang tao o isang Kristiyano, meron tayong init na nararamdaman. Kuminsan nagseselos tayo, kuminsan nagagalit tayo. Pero naniniwala po tayo sa umaga pong ito na kontrolado po natin yung init. Amen? Kontrolado natin yung init. Pero yung paninibugo na binabanggit po rito, pag tinignan po yan, general na nangyayari sa lahat ng tao, yung paninibugo, pumapatay yan Subukan mo halimbawa, yung tao selos lang, pumapatay yung love triangle, patay ka ron, babariling ka sigurado. Kumitan, on the spot, pinupuntahan sa mga motel dahil sa selos, binabaril. Di ba? Yung isang palatandaan po rito na yung paninibugo, hindi siya makapagpapatawad. Kasi pag araw na ng paghiganti, halimbawa kahit yung tao, halimbawa nahuli mo, hindi, sorry na, magbabago na ako. Dahil sa paninibugo, hindi. Pagalit niya, papatayin niya talaga yung lalaki, lalo na yung lalaki na nagdumis ng kanyang karangalan, papatay Bakit? Kasi nga, yung paninibugo na binabanggit dito, sapagkat ang paninibugo ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghiganti. Yun yung isang pakiramdam ng init ng tao na pwede pong hindi siya magpatawad. Maraming tao, lalo na ngayon, yung mga hindi Kristiyano, tingnan nyo, hanggang kamatayan niya, hindi pinapatawad sa galit hindi pa pagpataya sa mga magkakapatid lang. Halimbawa, yung isa pinamanahan ng kayamanan, yung isa hindi pinamanahan. Ang sasabihin ng hindi pinamanahan, kahit magpantayan pa natin, hindi kita mapapatawad. Gano'n katindi yung galit na yun, di ba? Kagaya ng isang kliyente namin, panganay siya, yung mga lupain, siguro may 20 yung lupain tsaka yung mga alas, yung bahay. Ni isa wala siya, binigay doon sa dalawang kapatid niya. Ha? Di ba? Hindi, pare-pare silang may asawa. Pero yung panganay, nagtataka nga kami, sabi niya nun, dapat yung panganay ang malaking parte dahil siyempre, siya yung kasama ng mga magulang. Pero nagtataka siya, ang sabi ng panganay, kasi hindi ako paborito yung kapatid namin bunso Sabi niya gano'n. Kung makikita mo yung niya, pero ang nakita ko sa kanya, hindi siya gano'n kagalit. Kung sa kanya, sabi niya gano'n, ang sabi pa niya nga, kahit kanila na nga yung bigyan naman nila ako. Sabi niya, hindi na nga ako humingi doon sa mga upa, simula raw nung nabubuhay pa yung mga magulang niya, wala siyang tinatangkilik ni Singko. Ngayon namatay na, bigyan naman nila ako kahit konti yung inilalaban niya. Pero yung isang paninibugo na nakakatakot, pwede kang makamatay ng tao. Yun yung sinasabi po ng Biblia na yung klase ng init niya, ano yung nagagawa nito sa isang tao, pwedeng tumunaw. At dito sa pagkakataong ito, pwede siyang pwede siya pumatay. Hindi siya magpapatawad Kaya nga iba, di ba, nahuhuli na caught in the act, di ba? Sabi nila, pag nahuli mo kailan mo maakusahan yung asawa mo na nangangalun niya o nakikiapid? Pag nahuli mo sa akto. Kaya nga ang ginagawa nila, pag nahuli nila sa akto, pag pinatay mo kasi yan, wala kang problema kasi on the spot nahuli mo na may ginagawa sa kalokohan. Yun po yung sabi ng batas, pwede kang makalusot sa krimen kapag ka nahuli mo siya sa akto. Ang ginagawa ng iba dahil sa yung batas, yun lang yung papasok na makakalibre siya, pinapatay nila dahil sa sobrang galit. Yun yung nakakatakot sa paninibugo. Kaya kung wala tayong Diyos, wala tayong control sa ating pong pag-iisip, pwede po natin magawa ito na hindi rin tayo makapagpatawad.
Di ba importante po sa banal na kasulatan na makapagpatawad tayo kasi biblical naman, kung Diyos pinatawad tayo, how much more sino tayo na hindi magpapatawad. Pero dahil sa init na nararamdaman po natin yung paninibugo, ay maaaring hindi tayo makapagpatawad sa araw ng paghihiganti po natin. Amen po ba yun? Doon po ipinakikita yung init na dapat po maramdaman ng isang tao na dapat magkaroon ka ng ng control na baka ang nangyayari sa init katulad ng nito nakakatunaw po yan hanggang sa dulo pwede po tayo makamatay. Kaya bilang isang Kristiyano magkaroon po tayo na dapat ng control sa kaisipan po natin. Yung paninibugo, siguro dapat kung meron tayong nararamdaman na inggit o para nagseselos po tayo, siguro dapat ang sabihin na lang natin, meron time para sa'yo, meron darating na mas maganda para sa'yo. Hindi natin dapat hanapin na kung ano yung meron sila, dapat meron din ako. Yung inggit kasi nakakatakot yun, yung selos, maaari po tayong makamatay at magkakaroon tayo ng masamang kaisipan kapag dumaranas po tayo ng inggit o pag-iinit o bunga ng paninibugo. Ikalawa, puntahan po natin Kawikaan chapter 17 verse 14. Ano pang init ang halos katumbas ng mga ito? Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig. Kaya't iwan ninyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakagalit. Pagkakaalit. Sabi po nila, yun daw mag-asawa kapag ka nag-away, sabi nila, wag daw lubugan ng araw di ba? Biblical, alam naman po natin, magkaayos na kayo, di ba? Nagkakagalit kayo, magkaayos na kayo. Pero dito sa talata na to, hindi inayos Pansinin niyo yung talata, di ba? Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig. Kaya't iwan ninyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkagalit. Kung halimbawa, meron tayong kapatid o meron tayong katalo, kapatid sa laman o kapatid sa espiritu, asawa man natin ito, nagtatalo kayo. Kapatid, halimbawa, nagtatalo kayo. Parang walang kapupuntahan yung pagtatalo nyo, parehas kayo magaling. Parehas tayo may pride. Hindi, tama ako. Bago dumating, sabi yung mainit na pagkakaalit, iwan ninyo ang pagtatalo. So dito sa talatang ito, pwede natin maging doktrina ito Kung meron tayong pagkakagalit, hindi natin sineset aside na dapat ayusin nyo. Hindi natin sinasabi na wag lubugan ng araw yung galit nyo. Pinakikita lang natin dito na bago dumating yung pag-iinit ninyong dalawa dahil ayaw kayong paawat, iwan ninyo yung pagtatalo. Kaya nga, di ba, sa pag nag-aaralan po kami mga ministro, siyempre lalo na sila kapatid na Alan at kapatid na Jun naman ang madalas magtalo Pero ang ginagawa po nila, iniiwan nila yung pagtatalo. Iwan na muna natin yan. Balik tayo sa aral. Mamaya makikita nyo, maayos na sila. Isang bagay po na makapagpapawala po ng init. Ito yung nakakatakot din yan Lalo na sa part ng mag-asawa. Pwede kayong pwedeng lumabas yung pride ng dalawa Kapag hindi nyo iniwan yung pagtatalo, darating po yun mag-iinit kayo kapag kakaalit. Kaya yung mag-asawa, kung minsan nagbabatuhan talaga Kasi, hindi, yung hindi Kristiyano di ba, sa panahon natin yung hindi Kristiyano, yung babae may trabaho, yung lalaki walang trabaho. Pagka nagtalo sila, susumbatan yung isa, habang nagtatalo kayo, parehas kayo nag-iinit, ano nangyayari sa inyo? Negative ang mangyayari. Kaya bago dumating yung pagkakaalit nyo, o yung mainit na pagkakaalit nyo, iwan nyo muna yung pagtatalo. Tandaan nyo doktrina po natin to. Kung darating kayo sa punto na mag-iinit kayo, mag-aaway kayo, iiwan na muna natin pagtatalo. Ang pinakamaganda, sige, muna tayo? Ceasefire muna tayo. Kaya nga meron tayo sa, sa gobyerno natin Kung talagang nagkakaubusan na, nagkakapatayan na, ceasefire muna. Both party ceasefire. Meron silang kasunduan dito. Pwede tayo magkaroon ng kasunduan. Iwan ninyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit. Hindi naman masama, hindi naman pinagbabawal dito magalit Pero bago mag-init yung pagkakaalit nyo o yung tinatawag na tumaas yung level ng pag-aaway nyo, yung galit nyo, iwan na muna ninyo yung pagtatalo. Kasi ang tendency kasi kapag ka nagpatuloy yung pagtatalo nyo, wala naman magpapatalo talaga. Lahat, ako tama Hindi, ikaw tama di ba? Kanya-kanya, alam nyo kasi ang isang tao, may kanya-kanya tayong katwiran. Tama ba yung kapatid na Rodel? Lalo sa part ng lalaki. Pagka siyempre nakikipagtalo yung asawa mo, hindi, lalaki ko, hindi pwede yan. Siyempre dapat pasakop ka. Pero dumarating din naman ang panahon na tama naman yung babae. Pero bago nga, para nga maiwasan natin yung ganitong mainit na pagkakaalit, kahit sa palagay mo tama ka, sa palagay ng isa tama siya, iwan na muna natin. Hayaan mong mapag-isa siya, di ba sabi nga nung iba sa mga palabas, iwan niyo muna, gusto kong mapag-isa. Dapat kasi tayo bilang isang Kristiyano, nakakapag-isip-isip tayo. Kasi yung galit kasi hindi nakakatulong Sabi nga ng Santiago, tingnan natin Santiago, kung ano nagagawa nitong galit na to kapag nagtatalo na kayo.
sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Yan, yun po yung tatandaan po natin. Kapag nagagalit po tayo, hindi siya gagawa ng katwiran o hindi mo mailalagay sa kaisipan mo na mabuti itong ginagawa mo, na katwiran ito ng Diyos. Amen po? Tatandaan po natin, madali pong magalit Utos naman ng Biblia yan 4:26 ng Efeso Mga galit nga kayo, pwede. Pero yung galit po, tatandaan po natin, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Anong katwiran ang maipapakita mo kapag galit ka? Sige nga. Sige nga. Pag nagagalit ka, una-una, nawawala katwiran, sumisigaw ka. May katwiran ba makikita ka? Halimbawa, may nag-aaway kayong dalawa, nagagalit ka, may nakakita, may dumaan. Asa ng katwiran? Ang sasabihin ba sa inyo? Yung ba yung Kristiyano, tignan mo, nagagalit, nagsisigawan. Yun po yung makikita. Kaya, ipinakikita po ng Biblia, general po ito sinasabi ng Biblia, sabi ni Santiago, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Totoo po yan. Huwag po natin sabihin sa sarili po natin na nasa katwiran ako, nagagalit ako, nasa katwiran ako. Biblical po, yung katwiran hindi gumagawa po yan. Hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos kapag tayo po ay nagagalit. Siguro isang maganda ron, lagi tayong kalmado. Di ba? Lagi tayong cool. Kasi merong aral tayo, mga kapatid, sa banal na kasulatan, alam natin yan, sa aklat ng pahayag na kailangan magkaroon tayo ng malamig na espiritu. Di ba? Doon lamang natin mararanasan o mararamdaman na tayo'y nakakagawa ng katwiran ng Diyos. Pero, malabo po tayo makagawa ng katwiran ng Diyos kung tayo po ay nasa panahon na tayo'y nagagalit. Kaya nga, para maiwasan natin itong mga bagay na to, na mag-init po tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na hot sa ating po sarili, negative hot po ito ang pinag-uusapan po natin, kailangan iwan natin yung mga pagtatalo. Ano man yung pinag-uusapan natin na magbubunga ito ng galit sa isa't isa, magbubunga ito ng parang ayaw mo na pumayag na ako tama, hindi ako papayag, tama ako Ipasok pa rin po natin yung sarili po natin doon sa tinatawag na maging cool po tayo. Sapagkat tatandaan po natin mga kapatid na ang galit, sabi sa banal na kasulatan, ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Dito ay na-exercise lang po natin yung mga pakiramdam ng isang tao, isang Kristiyano. General na po natin. Siyempre, lalo-lalo na po tayo. Ine-exercise lamang po natin yung isang init na nararamdaman ng isang Kristiyano na ano ba yung posibleng mangyayari. Kagaya nung nakita natin kapag yung init malapit sa'yo o yung baga, sigurado mapapaso tayo. Pinakikita lamang po natin dito yung nagagawa ng init sa isang tao is makapagdudulot ito na hindi maganda bilang isang Kristiyano. At maaaring masira po yung pananampalataya po natin kapag yung hot o yung init na nararamdaman po natin, hindi po natin ito kayang kontrolin. Amen po ba yun? Ipinakikita lamang po natin dito, pinakikita po ng Diyos sa umaga pong ito, na hindi masamang magalit o mag-init ang isang Kristiyano. Dapat marunong lamang po tayong mag-control. Dapat alam natin kung anong level yung init. Baka yung level na yung pagpihit po natin, puro positive na yung nangyayari pong init sa atin. Positive na sobrang init po natin. Kailangan po, ilagay lamang po natin sa gitna yung init na alam natin na makokontrol pa natin. At isang paraan para makaiwas po tayo sa init na tinatawag na mauuwi sa paghiganti, sa matinding pagtatalo at hindi gagawa ng katwiran ng Diyos, dapat iiwan po natin lagi yung pagtatalo, yung init, nararamdaman po natin para makapag-isip naman po tayo ng mga positibong bagay sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Yan, dapat marunong po tayong kumontrol. Ngayon, siyempre, sabi ko nga po sa inyo, laging application. Paano ba natin kung meron tayong nararamdaman literal, spiritual, isang katotohanan na merong init sa sanlibutan ito na nararamdaman ng lahat ng tao, paano natin i-apply ito sa isang Kristiyano, sa buhay po natin, para alam natin sa umaga po ito kung paano natin i-manage, kung paano natin i-control yung init na nararamdaman po ng isang tao. Puntahan po muna natin. Una, saan dapat maging mainit ang Kristiyano? Saan dapat maging mainit o maningas yung isang Kristiyano? Meron mga tao, mainit sila sa paggawa ng masama Tama? Meron sila Meron nga tao, hindi papayag o hindi matutulog yan na hindi makakagawa ng masama. Mainit sila, mainit sa paggawa ng masama. Pero ang Kristiyano, pinag-uusapan po natin, sabi ko sa inyo, yung application itong init na to. Yung init pa lang ito, pwede po natin i-apply as a positive way bilang isang Kristiyano na makapagdudulot po sa atin ng isang mainit na paglilingkod sa harapan ng Diyos. Una, puntahan po muna natin
saan dapat mainit ang isang Kristiyano o maningas ang isang Kristiyano? Unang Pedro chapter 4 verse 8. Mauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sapagkat, Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. yan, dyan po tayo dapat mainit. Ang isang positibong nagagawa po ng init sa pag-iibigan, ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Imbis nang maramdaman po natin, nag-iinit tayo sa pagtatalo, mauwi ito sa paghihimagsik, sa hindi magandang mangyayari pagdating ng huli. Ang isipin po natin, maging mainit tayo. Siguro ang tamang attitude, huwag natin tingnan yung mali ng kapatid. Tama? Huwag po natin tingnan yung pangit na ginawa niya. Tingnan natin, bagamat nagagalit siya, siguro may dahilan siya. Laging meron tayong inilalapat sa kanya na dahilan. Siguro kaya niya nagawa ito dahil ganito. Anong bunga nun? Yung pag-ibig po natin na pag-initin yung, halimbawa, kasi tayo bilang isang Kristiyano, kung minsan may mga kapatid na pasaway di ba? Tama ba yung kapatid ni RJ? Dami, no? Pasaway, nararamdaman po natin. Yung paglilingkod nila, pag ganon-ganon, ang nahihirapan yung namumuno na, sabi kasi ng banal na kasulatan, gusto natin ang mga kapatid maiharap sa Diyos ng walang dungis, walang kulubot sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Marapat ang bawat siya, walang maiiwan. Pero may mga kapatid na pag ganon-ganon, pasaway. Siguro ang magandang maramdaman natin, kaya yun sabi ni kapatid na Alan, siguro dapat makita na rin natin sa kapatid na, na pagbigyan natin sila dahil sa kahinaan nila, huwag na natin tignan yung mga kahinaan. Ang isipin na lang natin na yung pag-ibig na nararamdaman sa kanila, tatakip sa lahat ng karamihan ng kasalanan. Di ba, maraming mga kasalanan yung kapatid, maraming pagkukulang, matatakpan niya na, sige, magbigyan na lang natin, alang-alang sa pag-ibig na nararamdaman natin. Paminsan-minsan. Pero meron namang, hindi naman natin sinasabi, huwag natin ituwid, Meron pagtutuwid na, meron pa rin kalakip na pag-ibig na yun yung tinatawag na awa natin sa kapatid. Kapag nahabag tayo, na paiiralin natin pag-ibig, siguro kaya nagawa nito, dahil ganito. Siguro pagka pinaiiral natin yung awa, yung pag-ibig sa kapatid, ang mangyayari dito, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. So makakaiwas tayo, hindi na una-una sarili natin, maiiwas natin sarili natin sa galit. Kasi di ba tayo yung galit, hindi makakagawa ng katuwiran ng Diyos yun Yun yung una-una natin maiiwasan. At ikalawa, ang maiiwasan natin yung pagtatalo, syempre. Kapag nangingibabaw yung pag-ibig, naiiwasan yung pagtatalo, siguro minimal lang o maliit na problema lang. Sige, na yan? Pagpaubaya na natin yan, siguro isang araw marirealize niya rin na nagkamali siya. O, magiging maganda na may relasyon ng bawat isa. Lalo-lalo na syempre sa mag-asawa. Kapag may mga ganong tampuhan, sige, sabihan na natin. Sabi kasi ng banal na kasulatan, yung pag-ibig tumatakip sa karamihan ng kasalanan. Yun po yung magandang attitude ng isang Kristiyano. Ang maganda ron, ikaw mismo makikinabang. Kailan mo pakikinabangan yung kasi yung pakiramdam mo, hindi siya aalab. Hindi siya pwede, hindi siya maghihiganti, walang ganung pakiramdam. Kapag ikaw, mainit ka sa pag-ibig, lalo-lalo na sa kapatid, ang isang maganda nito, natatakpan niya. Kahit, si kapatid na Rudel, may ginawa sa akin hindi maganda. Tapos parang, pagka pinairal ko, galit. Hindi kami magiging maayos. Pero kung ang paiiralin ko sa damdamin ko, ay siguro kaya nigawa ni kapatid na Rodilio, bago pa lang siya sa pananampalataya. So, magiging maganda yung relasyon namin. Di ba? Halimbawa, may ginawa ka hindi maganda, natatakpan. Dahil ang ginagawa ko sa kanya, kahit sa kabila ng hindi maganda yung ginawa mo sa akin, nagpapakita pa rin ako na maganda. So, magiging maganda yung relasyon nyo na magkapatid. Amen po ba? Yung pag-ibig, number 1 po yan. Kaya sa Biblia, pag pinag-usapan po natin pag-ibig sa Biblia, magiging mainit ka, ito hindi natatapos Kasi lahat yan natatapos. Pananampalataya, matatapos yan Pag-asa, matatapos yan Pero ang isang hindi natatapos po sa banal na kasulatan, yung pag-ibig. At ipinopokus po ni Apostol Pedro, dapat doon kayo maging mainit. Amen po. Maging mainit po tayo sa pag-ibig. Kasi ang nagagawa ng pag-ibig, pwedeng takpan. Tingnan niyo yung ginawa ng Diyos sa atin. Natakpan niya lahat ng ginawa natin kasalanan Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa libutan ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen po. Napagtakpan ng pag-ibig yung ginawa ng kasalanan ng lahat ng tao. At sana po bilang isang Kristiyano, maramdaman po rin natin kasi ito naman kasing ginagawa natin application, ginagawa po kasi ng Ama ito. Ginagawa ng Panginoong Jesucristo ito. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, kung talagang tunay po tayo Kristiyano, sumusunod po tayo sa ating pong Panginoon, ma-adapt po natin yung ugali ng Diyos na magniningas yung pag-ibig. At pagkatapos magningas, makikita niyo po na napagtatakpan lahat ng Sabi, all things are possible sa harapan po ng Panginoon. Posible lahat.
Sabi nga, kung mayroong mga bagay na parang mahirap gawin, pero dahil sa pag-ibig, nagagawa yan. Amen po? Sige, palakpakan po natin ang ating po Diyos. Ang isang katunayan, yung nagagawa ng pag-ibig, nagdudulot ito ng buhay eh. Tingnan po natin Unang Hari 3:26. Ito nakapagdudulot ng buhay ito eh, itong pag-ibig na to eh. Na magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata na sa hari. Sabagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak. At sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraan huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi magiging akin ni iyo man, hatiin siya. Alam niyo yung istorya na yan? Yung kay Solomon na sabi nga na isang patunay na nakapag-desisyon si Solomon na napakagandang desisyon nung ipinakita niya kung paano niya i-handle yung isang sitwasyon. At makikita ko natin dito, tingnan niyo, dalawang magulang ito. 'Di ba, nag-aagawan sa isang bata, dalawang magulang na mayroong tingnan niyo may maningas ng pag-ibig. Nagdulot siya ng buhay eh. Kasi sabi niya, bigay niyo na lang sa kanya yung buhay na bata. Kumbaga kaysa patayin. Pero yung katwiran ng isang magulang, hindi naman sa atin mapupunta to eh. Hatiin na lang natin. Pero pangit eh. Tingnan niyo, kapag walang pag-ibig yung sa tao, ang nadudulot to, rebellious spirit siya eh. Papatay at papatay siya eh. Total, hindi naman magiging akin to eh. Madamot. Tingnan nyo yung isang jealous people, papatay siya. Madamot siya. Naninibugo siya, nasa kanya mapupunta to. Ay, hindi, mawawalan ako. Mabubuti pa. Kaysa mawalan ako, patay na natin. Parehas na tayo mawalan. Di ba ganun ang katwiran ng tao? Isa pong pagpapakilala na walang pag-ibig yung tao na yun. Makikita niyo yung pag-ibig dito, no? Bagamat alam naman natin na tunay niyang anak yun, pero isang maganda rito na kapag may pag-ibig tayo, makapagdudulo tayo ng buhay. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa pag-ibig niya, nakapagdulot siya ng buhay sa atin eh. Tama? Bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil sa Kanya. Ganun din po sana bilang isang Kristiyano po tayo, panatilihin po natin yung pag-ibig sapagkat ito'y makapagdudulot ng buhay. Tingnan nyo, comparing sa tingnan nyo mga magulang sa panahon po natin ngayon. Dapat tayo bilang magulang eh. Kumisa talaga, sabi nga ni kapatid na Biblia, yung anak pasaway eh, di ba? Sakit sa ulo eh. Pero tatandaan po natin anak pa rin po natin yan. Ayan. Anak pa rin po natin yan. Kahit anong sama ng anak po natin, may magagawa po tayo bilang magulang. Ano yung ginawa ng magulang? Dahil sa pag-ibig niya, sige. Ayun na lang. Tayo, ganun eh. Ang tigas ng ulo ng anak natin eh. Di ba? Lalaki mga bata, hindi naman natin tinuturuan magsinungaling yan, pero paglaki niyan, mga loko yan eh. Kasi biblical eh, pag binasa natin Kawikaan 7:7, meron siya nakikita eh, sabi ni Haring Solomon eh, may mga kabataang walang bait. Meron ganun eh. At yung mga anak natin, isa rin sa lumilinya, yung mga anak natin, kuminsan nagiging walang bait yung anak natin. Pero ano magagawa ng magulang, mga kapatid, sa ating pumensahe sa umaga dito? Kung may pag-ibig po tayo, mabubuhay po natin yung ating pumangkin. Bigyan po natin sila ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig. Nakikita natin, pasaway sila, tsagain po natin. Wala naman po, tingnan nyo kasi biblical po kasi ipagsusulit po natin yan. Kapatid na Rodel, ipagsusulit natin sa Diyos yung anak natin. Alam mo bakit? Sabi kasi sa banal na kasulatan, sa Efeso, tingnan mo na kapatid na ayun, sa 4 ng Efeso. Ipagsusulit po natin yung anak natin eh. Yan tingnan natin sa 4. Yan. At kayong mga ama, mga ama raw, ano sabi? huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan, kapatid na Rodel, ang pwede natin, pwedeng ibato sa atin ng Diyos sa araw ng paghukom. Tatanungin tayo ng Diyos eh, yung bang mga anak natin kapatid na Sara, pinalaki ba natin sa saway ng Panginoon? Yan. Kaya bilang mga magulang, kung meron tayo po mga anak na pasaway, mga makukulit, mga matitigas ang ulo, ito po yung magagawa po natin bilang isang magulang. Palakihin po natin sila. Saway. Huwag po tayo magsawa, kapatid na Biblia, na sawayin sila ng sawayin. Hayaan mo sila magsawa. Tayo, saway lang tayo ng saway. Sabi dito, saway at aral ng Panginoon. Hindi lang saway na, oy, bubuli ako may bata. Hindi ka lang pumasok. Napakawalang niya mo. Puro ganon. Wala mangyayari. Pero ang saway po natin, may aral ng Panginoon. Alam mo ba, anak?
kapag nagpatuloy ka na gumagawa ka ng masama, impyerno ang bagsak mo. May aral tayong ibinibigay. Yung saway at aral, importante po yun. Saway at aral ng Panginoon. Hindi lang saway ng tao, saway at aral ng Panginoon. Ano ang pinagsasaway ng tao? Yung aral ng Panginoon. Paano ba natin sasawayin yung aral ng Panginoon yung mga bata, kapatid na Bet? Kaya dapat sasawayin mo, ayaw ng Diyos sa ganito, laging may Diyos tayong gagamitin, laging may Panginoon. Kasi hindi naman sa atin, sabi ko nga, tayo kasi alam niyo mga kapatid, tayo individual tayo, mamamatay tayo, kahit na gusto natin isama yung mga anak natin, hindi natin darating po yung panahon, sa ayaw at sa gusto natin, maging asawa po natin, magkakahiwa-hiwalay po tayo. Di ba? Kaya kung matindi yung pagmamahal mo sa akin, wala tayong magagawa, magkakahiwa-hiwalay tayo. Di ba? Yun po yung hindi natin pwedeng i-assure sa asawa natin. Wala tayong assurance na until life o until hanggang kamatayan is tayo pa rin na magkasama kasi biblical po, individual po tayo. Kaya ang magagawa po natin bilang magulang, mahal po natin anak natin, dapat palakihin sila sa saway at aral ng Panginoon na may halong pagmamahal. Pagtsagaan po natin mga kapatid, kasi lagi po natin tatandaan kung hindi natin pagtsatsagaan. Ang dulo kasi nito kapag yung mga anak natin hindi natin naakay sa Panginoon, saan po sila babagsak? Sa init din Kaya lang sa apoy ng impyerno. Yun po yung nakakatakot. Kaya dapat bilang mga Kristiyano, mga magulang sa Panginoon, mga may aral na tinanggap sa Panginoon, maging mabuting ehemplo po tayo. Sa anong pamamaraan? Kailangan magpakita po tayo ng malaking pag-ibig. Pero hindi naman ibig sabihin nito ito-tolerate natin yung masasamang gawa niya. Hindi naman ibig sabihin, porkit mahal natin siya, hindi natin siya parurusahan. Sabi, ang magulang na nagmamahal sa kanyang anak ay nagpaparusa din naman. Di ba? Nagpaparusa din naman. May kahalong pag-ibig. Ang pinakikita po natin dito, huwag tayong magsawa na umibig sa ating mga anak, sa mga kapatid, kasi alam natin, ang pag-ibig magdudulot ito ng buhay. Tatandaan po natin, yung pag-ibig, laging may bunga nito, buhay. Kaya nga tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, merong pag-ibig na ipinakita ang Diyos sa atin. Kaya nakita natin yung bata na buhay, ipinakita ng magulang niya yung pag-ibig niya, nabuhay siya. Kasi kung pinagpilitan pa rin niya, pinagmatigasan siya, na hindi pwede, patay yung bata, hatiin talaga yun. Pero may nag-giveaway, yun yung tinatawag na pag-ibig. Sige, okay na yan. Siguro sana, loobin ng Diyos na maisip mo yung pagkakamali mo at magbago ka. Ganun po ang isang Kristiyano na magkaroon siya ng malaking pag-ibig na dito natin sinasabi ni Apostol Pablo, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Amen po ba? Yan, practicein po natin yan. Application po ito na walang tao na ipinanganak na marunong umibig. Walang taong ganon. Ang pag-ibig po, pinag-aaralan po yan. Amen po. Pinag-aaralan. Kaya nga yung isang babae na hindi niya magustuhan yung lalaki Di ba? Meron ganon Pero later on, ano mangyayari? Sila rin pala, bakit napag-aralan ng babae kung paano siya ibigin. Ganun yung pag-ibig pinag-aaralan. Kaya nga sabi ko sa inyo, application po natin sa umaga ito kung paano natin i-handle yung isang sitwasyon. Alam mo, pag-ibig, mahirap ibigin. Pag-aralan po natin ibigin at maging maningas yung pag-ibig natin sa bawat isa po sa atin. At tandaan po natin, ang pag-ibig, magbubunga ito ng buhay sa bawat isa. Amen? Sige po, palakpakan po natin ating pong Diyos. Ikalawa, tingnan natin saan dapat na ang Kristiyano ay mainit o maningas. Gawa chapter 12 verse 5. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapwat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Amen. Tignan niyo po. Tayo po ba nananalangin pa? Lahat naman siyempre nananalangin. Ang tanong ganito, yung po bang panalangin natin maningas ba? No, amen, di ba? Kasi siyempre sabi ko nga siya application ito. Kasi kuminsan tayo mga kapatid, basta lang nakapanalangin Kuminsan nga yung amen, sinabukasan di ba? Nakatulog di ba? Kuminsan nakakalimutan pa. Biblical po, sabi po ng banal na kasulatan. Kaya nga, si Pedro ay iningatan sa bilanggo, dapat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos. Alam mo, ang tunay na iglesia, maningas po siyang manalangin. Kaya nga dapat ang isang Kristiyano, hindi siya mananalangin ng bigyan mo kami ng ganito, puro ako. Ang tunay na matibay na mananampalataya na sa harapan ng Panginoon, ang lagi niya itinanalangin yung kapakanan na nakararami. Amen po. Makikita po natin na ang klase ng panalangin mo yung matured Christian ka na kung nananalangin ka ng maningas sa harapan ng Panginoon. At ito yung application pa rin, dapat pinag-aaralan po ito. Wala rin taong pinanganak na maningas na siyang manalangin, na manalangin siya, walang ganun. Pinag-aaralan pa rin ito
na tayo dapat naging maningas sa pananalangin. Kasi alam natin yung nagagawa ng panalangin eh. Pero ba nagagawa ang panalangin? Meron, syempre alam natin eh. Isang patunay na hindi lamang sa panahon po natin nangyayari, lalo-lalo na sa panahon nila Pedro. Kita natin, si Pedro po pinanalangin ng mga kapatid. Alam nyo, naligtas si Pedro eh. Sa bilangguan, nakawala siya, biglang nakalag yung mga tanikala. Biglang bumukas yung pinto, nagulat nga si Pedro, o ba't ganito? Wala man lang sumasaway ka, lumalabas na ako. Yung mga bantay, tulala lang, nakalabas yan. Alam mo, isang dahilan doon, bunga ng pananalangin. Ang totoo, kapag tayo lahat matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, ano nagagawa ng panalangin? Basa, Santiago 5:16. Ito nagagawa po ng mga pananalangin. Kaya dapat maging matuwid po tayo sa harapan ng Diyos eh. May nagagawang malaki ang pananalangin. 5:16. Ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Yan. Hindi lamang po maningas sa panalangin na taong matuwid. Kailangan i-maintain po natin bilang isang Kristiyano na tayo yung taong matuwid sa harapan ng Diyos. Pwede kasi natin i-claim eh. Halimbawa, maningas po tayong manalangin. Pwede po natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, maningas po yung panalangin ko sa inyo. Taong matuwid po ako sa harapan nyo. Katulad siya ni Elias. Ang binabanggit po dyan si Elias eh. Pinalangin niya 3 araw, 3 araw na hindi, at 300 o 3,000 years. Ano? Ilang araw yon? Ay, isa't kalahating taon na wag umulan. Tapos pinalangin niya ulit, umulan naman siya. Yung pong panalangin ng isang taong matuwid, malaki po yung nagagawa. Kaya kung nananalangin po tayo, maningas yung panalangin natin, dapat i-claim din po natin at alam po natin sa sarili po natin na tayo'y taong matuwid. Amen? Alam niyo dito, meron na tayong dapat natatandang aral eh. Hindi tayo makakapanalangin. Alam mo, kung alam natin yung aral na to, hindi tayo makakapanalangin na gumagawa tayo ng kasalanan. Di ba? Alam natin, didingding ng Panginoon eh. Kasi alinaw eh, di ba? Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin nino ng taong matuwid. Kaya dapat tayo, ma-maintain po natin yung sarili po natin sa harapan ng Diyos na tayo'y matuwid na tao. Para lahat ng pananalangin po natin, mga kapatid, alam natin, answered prayer na. Kapag nanalangin po tayo, alam natin, tinanggap na natin to. Bakit? Kasi meron tayong alam na tayong taong matuwid sa harapan ng Diyos. At isang katunayan na tayo dinidinggin ng Diyos, ito, si Elias. Si Elias, simpleng tao rin siya. Hindi siya extraordinary tao. Katulad din po natin siya. Pero dumalangin siya sa harapan ng Panginoon, hindi umulan. Tapos hiniling niya ulit, umulan na. Ganun tumutugon ang Diyos sa taong matuwid. Kaya tayo kuminsan parang ang tagal eh. Lord, para bang hirap na kami sa buhay namin. Pero tatandaan po natin, may doktrina po tayo. Siguro, hindi ko pa kasi naituturo kala kapatid na Karel, expanded prayer natin eh. Makikita po natin doon na tayo bilang isang Kristiyano, mayroong kasagutan lagi ang Diyos. Tatandaan po natin, i-claim po natin, mga kapatid, no? I-claim po natin na tayo taong matuwid sa harapan ng Diyos. Tatandaan nyo po, laging may sagot ang Diyos. Hindi pwedeng walang sagutan sa iyo ang Diyos. Kahit hindi, kahit oo, kahit maghintay, may sagutan Diyos sa iyo. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo, sa harapan ng Diyos, Lord, taong matuwid ako na gumaganap na yung kalooban. Kaya wait lamang po tayo. Kung hindi man natutupad o dinidinig ng Diyos yung ating po mga pananalangin, gawin po nating maningas. Wag lang basta panalangin, maningas. Pag sinabing maningas, talagang yung, kumbaga sa siga, halimbawa, naglagay tayo ng kahoy, 2, 3. Konti lang apoy nun, dagdagan natin. Mga apoy, makikita mo, maningas na yun, malakas na iliyab yung. Ganun po dapat ang isang Kristiyano. Maging maningas yung panalangin niya sa harapan ng ating pong Panginoon. Tingnan nyo dapat saan tayo mainit, sa tayo maningas. Una, yung pag-iibigan. Pangalawa, sabi, sa pananalangin, maging maningas po yung pananalangin natin. Ikatlo, Roma chapter 12, verse 11. Saan pa tayo dapat maningas? Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Oh. Maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Yun. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Ano dapat gawin kung hindi tayo tamad? Maningas sa Espiritu. Ito po, malalim to mga kapatid Pag sinabing maningas sa Espiritu, sigurado, mga spiritual na bagay to. Saan tayo dapat maningas? Unang-una, syempre, yan, amen. Kapatid na, Beth. Kailan maningas po tayo sa pagsamba? Maningas tayo sa gawain. Pag sinabi po kasing maningas sa Espiritu, lahat ng mga spiritual na mga bagay sa buhay mo, dapat makita pero maningas ka ron.
Ibig sabihin nun, gumagawa ka lagi ng mga bagay na spiritual sa buhay mo kaysa rin sa mga bagay na material. Diba? Lagi, alam mo, alam nyo mga kapatid, matetrace po natin, anong kalagayan meron ako sa harapan ng Diyos. Halimbawa, bigyan natin na isang sitwasyon sa buhay po natin. Meron akong lakad, tapos may pagsamba o may gawain. Importante itong lakad na to kasi, pagkakakitaan ko to eh. Makikita ho natin, kayo mismo makasasagot. Kapag tumutugon kayo sa mga bagay na material sa sanlibutan ito, hindi ho kayo maninga sa espiritu. Kasi pag sinabing maninga sa espiritu, lagi natin priority kapatid na Sara ang mga bagay na spiritual. Umuulan man yan o bumabagyo, kagaya ngayon, di ba? Ito ang sakit na isang Kristiyano, tatandaan po natin. Malimang pananampalataya, tamamang pananampalataya, sakit ng Kristiyano kapag umuulan, para siyang kabuti. Para siyang kabuti. Di ba? Ayan, ngayong umaga po ito, tingnan nyo, sarili nyo. Alam niyo sarili nyo, ano ba akong klaseng Kristiyano sa harapan ng Diyos? Maningas ba ako sa espiritu o maningas ako sa mga bagay na material? Di ba? Magkakaroon tayo ng priority. Ano ba yung mas priority po natin? Kailangan maningas po tayo sa espiritu. Ipinakikita po sa atin sa application po natin sa umaga pong ito. Matuto tayo magbigay ng pahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya nga, sa inyo, di ba, kahit umuulan, nagpupunta kami, nagpapasabi kami. Pinakikita lang natin na kung hindi man tayo makakagawa dahil sa bunga ng panahon, alam naman natin na may gawain tayo. Hindi tayo nagbabaliwala sa gawain natin. Ang totoo, gustong-gusto natin makaganap ng tungkulin, pero dala ng panahon, wala tayong magawa. Pero kapag may pagkakataon tayo, kagaya dito, nasa bahay naman po tayo, hindi dapat tayo talunin ng antok o katamaran. Sabi nga, ang lino ng talata, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu. Diba? Ang bawal po sa banal na kasulatan, literal, spiritual, bawal po at tamad Sa Bible, pagkatamad, ang kapatid, anong sabi? Huwag pakanin ang tamad. Sa Biblia, kapag tamad ka, sa paghukom, ano sabi ng Diyos? Alisin niyo yan, mga tamad yan Diba? Yung 10 dalaga, tamad yun 10 dalaga. Tamad. Yung 5 dalaga ron, tamad. Yung 5 lang ang sabi niya, nakita niya, wala, sinaraduhan Mga tamad kayo, hindi kayo naganda Ang isang palatandaan, tandaan nyo ang isang palatandaan na ang Kristiyano hindi tamad, meron siyang maningas sa espiritu. Tayo, hindi na natin kailangan magsabi mga kapatid na ako, naglilingkod ako sa Panginoon, salamat sa Panginoon, magpapatotoo kung ano-ano. Pero titignan mo, susunod na linggo, wala. Diba? Ang pangit po nun. Kahit hindi, tatandaan po natin, pwede po nating dayain ang sarili po natin. Madadayin natin kasi nagkakalita nga tayo na hindi totoo, kaya natin dayain Pero ang Diyos hindi po natin madadaya. Sa anong paraan? Kapag dumating na yung paglilingkod po natin. Maningas ka ba sa paglilingkod mo? Maningas ka ba sa espiritu? Wala kang ginagawa biblical po, huwag kayong mga tamad sa pagsusumikap. Ang kapalatandaan na hindi tayo tamad sa pagsusumikap, gumagawa tayo sa mga bagay na spiritual. Alam po natin yung mga bagay, hindi ko na po kailangan isa-isa nyo spiritual. Pag sinabi kong paglilingkod, spiritual na po yan. Naglilingkod po tayo, gumagawa tayo ng mga bagay, gumagawa tayo ng mabuti, kapatid na Sara, spiritual na yan. Hindi na natin kailangan pa ipaliwanag isa-isa yan. Kaya ang maganda, maging maningas kayo sa espiritu. At anong espiritu yun? Yung mga spiritual na ginagawa po natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi nga po ni Jeremias, tingnan sa Jeremias 20, ang talata po yung 9. At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya, o magsasalita ng ano pa man sa kanyang pangalan. Mayroon nga sa aking puso na waring nag-aalab na apoy na nakukulong sa aking mga buto. At ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpipigil. Yan po yung nagagawa ng init sa paglilingkod sa Diyos. Nag-aalab siya Kahit na umuulan, tinatalo niya yan Hindi, maglilingkod ako sa Diyos. Yun yung mainit. Sabi ni Jeremias, meron siya sa puso niya na ibig ko mawala. Dapat po yung pakiramdam po natin katulad ni Jeremias. Yung katulad ng pakiramdam ni Jeremias na nag-aalab siya sa paglilingkod. Gusto kong maipakita sa Diyos na gusto kong maglingkod. Ano man ang kalagayan ko sa buhay. Sabi nga kahit na wala tayong pamasahe naglalakad makikita mo Gusto lang makatupad ng tungkulin sa harapan ng Diyos Di lalo na ngayon, medyo magaang po tayo. Hindi tayo nahihirapan sa pagdalo, di ba? Tama ba yung kapatid na Beth? Ipinakikita lang natin dito mga kapatid na meron tayong pag-aalab sa paglilingkod sa Diyos. Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, ano man problema po natin, ano man panahon yan, hindi po mahadlangan
ng paglilingkod natin. Dahil meron tayong tila apoy na nag-aalab sa ating mga puso na ibig kumawala at ipakita sa Diyos na tayo naglilingkod. Amen? Palakpakan po natin ating pong Diyos. Alam niyo mga kapatid, i-exercise lang po natin to. Wala, sabi ko nga sa inyo, walang tao ipinanak na perfect. To become perfect, kailangan more exercise. I-exercise po natin yan. Practice tayo para maisagawa po natin yung perfect na paglilingkod sa harapan ng ating pong Diyos. Bagamat sa panahon nito, perfect tayo dahil naglilingkod tayo sa harapan ng Diyos. More perfect. Ibig sabihin, banal, magpapakabanal po tayo. Dire-diretso lamang po mga kapatid ang paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, yung tamad, hindi siya magmamana ng buhay na walang hanggan. At para maipakita po natin na nag-aalab yung paglilingkod po natin sa harapan ng Diyos, ano man sitwasyon meron tayo sa buhay na kinakaharap, go lang ng go. Sabi nga ng mga kasabihan na go. Maglingkod po tayo sa harapan ng Diyos. Tatlo na po tayo. Panghuling talata po, o panghuling patunay na i-apply po natin ito sa harapan po ng ating Panginoon. Pilipos chapter 1 verse 20. Ayon sa aking maningat na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Yan. Ano po pinakikita rito? Yun daw pong pag-asa po natin. Masasabi po natin na tayo may maningas sa pag-asa sa harapan ng Diyos, maging sa kamatayan o sa kabuhayan, sabi ni Apostol Pablo. Meron po ako napanood na isang palabas na yung bata, sabi nung bata sa kanya, kasi nahabol siya nung mga masasamang tao, binabaril siya. May kasama siyang batang maliit na Sabi sa kanya nung tatay niya, sabi niya, anak, dito ka lang ha. Ano man ang mangyari, babalikan kita. Sabi sa kanya ng tatay niya, di nagpuputo ka na sa kanila. May lumapit sa kanya na parang yung attendant doon sa sinihan. Kasi sinihan yun parang yung attendant, yung nag-a-assist ba. Sabi nung babae sa kanya, di ka na, nagpuputo ka na, ililigtas kita. Sabi nung sa kanya, sabi nung bata, hindi, babalikan ako ng tatay ko Huwag daw ako nga alis dito Alam niyo, ang magandang magandang punto ron, kapag may sinabi sa atin ng Diyos, maghintay tayo, umasa tayo. Alam niyo mga kapatid, kapag may maningas pag-asa na isang araw babalikan Diyos, hindi tayo titigil sa paglilingkod, kapatid na Ruben Kagaya nung bata, alam niya babalikan siya nung tatay niya kasi nagpuputo ka na, hinahabol sabi nung tatay sa kanya, huwag ka mag-alala, babalik, ano man ang mangyari, babalik ako. Pinanghawakan ng bata yung pangako sa kanya nung tatay niya. Kahit may kumukuha sa kanya, di ba? Kahit may kumukuha sa kanya, hindi. Kahit na alam na ililigtas siya, hindi. Babalikan ako ng tatay ko. Sana yung isang Kristiyano, maisip niya na isang araw babalikan tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Maningas, yung pag-aalab po natin. At kasabay siyempre nung maningas, nakikita po natin dito, Sabi niya, ayon sa aking maningas sa paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Ang pinakikita lamang po rito ni Apostol Pablo, hindi lamang nabubuhay tayo, kaya kumbaga, yung paglilingkod natin dahil lang ba sa buhay na ito, kahit sa kamatayan, kaya nga, meron tayong aral na si Aquila at si Priscilla, inumang nila yung leeg nila para kay Apostol Pablo. At sinasabi po ni Apostol Pablo na hindi lamang sa kabuhayan, hanggang sa kamatayan, dapat maipakita po natin na umaasa tayo sa Diyos na isang araw babalikan tayo ng ating po Panginoon. Amen po ba? At yung palatandaan na yun, kapag meron kang ganong palatandaan, ibig sabihin, mainit po tayo, maningas yung paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Na-divert natin yung init ng negatibo sa positibong pag-iinit. Anong pag-iinit to? Kailangan makita sa atin ng Panginoong Jesucristo na naghihintay tayo. Umaasa tayo sa Kanya. Habang umaasa tayo, hindi naman tayo umaasa na wala tayong ginagawa. Meron ba naman umasa na doon lang? Ibig sabihin, pag umaasa po tayo, meron tayong pagnanais sa ating puso. Sabi niya, ni Jeremias, na gusto niya ipakita yung damdamin niya na naglilingkod siya sa harapan ng ating pong Panginoon. Yun po yung nakakatuwa po sa buhay po ni Apostol Pablo, na bagamat dating nasa mali siyang pananampalataya, nung tunay na nakilala niya, alam mo kapatid na Tara, dati po lahat tayo nasa maling pananampalataya. Pero nung nakasumpong po tayo ng buhay, sa banal na harapan ng ating pong, gusto kong basahin sa inyo yung awit 26:13, tingnan nyo
Awit 26:13. Tama ba yun? Tingnan mo nga. Yung parang hindi siya nang lupaypay. Nakarating ka kasi sa bayang buhay eh. May buhay. Tingnan mo ha. 26:13 ng awit. 27. Tingnan mo nga. Yung 26. Awit. Na to. Ako sana yun. 27:30. Sorry. Kaya mga pare. 27:13. Sige, basa. 14 po. Oh. Ako sana'y. Magantay ka sa Panginoon. Oh. Ikaw ay magpakalakas Oh. at magdalang tapang ang iyong puso. Oh. Oo, umasa ka sa Panginoon. Yan po maganda. Ako sana'y. Punta na natin 30. Sabi niya. Ako sana'y nang lupaypay kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Malalim po ito. Tignan po natin ha. Merong mga tao na lulupaypay eh. Tama? Sa panahon ngayon eh. Kahit na nasa, sabi mo, alam nyo, kahit na nasa reliyon sila, naglulupaypay pa rin sila. Parang ganun pa rin. Pero sabi ni Haring David dito, ako sana'y nang lupaypay kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon. Saan niya nakita yung kabutihan ng Panginoon? Sa lupain ng may buhay. Ano ba yung lupain ng may buhay sa panahon po natin yun? Siyempre, pag sinabing lupain ng may buhay, yun yung tamang reliyon o yung tamang aral. Yun nandun yung lupain ng may buhay. Nalupaypay sana siya. Tignan nyo ha. May mga tao nasa loob na ng bahay eh. Nasa loob na sila na iglesia eh. Pero tignan nyo yung klase ng pamumuhay nila. Wala pa rin eh. Umaasenso nga. Pero tignan mo yung klase ng pananampalataya nila. Ang sama pa rin ang klase ng paglilingkod nila. Yun po yung sinasabi ni Haring David dito sa talatang ito, na kung hindi niya sana nakita yung lupain may buhay, lupaypay na sana siya. Maraming sambahan ngayon ng maraming taong o maraming miyembro na lupaypay po sila sa paglilingkod. Kasi wala sila sa tunay na lupaing may buhay. Ang tunay na lupaing may buhay, yun yung po pinanggagalingan na tunay na salita ng ating pong Panginoon. Amen? Yun po yung dapat natin makita na huwag tayo mawala ng pag-asa. Biblical eh, sabi, magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Dapat sa bilang isang Kristiyano, umasa po tayo sa Panginoon. Huwag tayo magdalang bihag, kailangan magpakatapang po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. At para ma-maintain po natin yung kalakasan natin bilang isang Kristiyano, ito po yung dapat po natin gawin. Filipos chapter 2 verse 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko. Kundi bagkus pa nga ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan po yung dapat po natin gawin bilang isang Kristiyano. Lubusin po natin. Huwag po tayong magpakatakot. Kailangan magpakatapang po tayo na lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Sa English nito, work out your salvation. Kaya hindi po tayo naniniwala sa mga aral ng Baptist. Once you save, always save. Mali po yun kasi kung hindi natin lulubusin yung pagkaligtas natin, hindi po tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Pakibasa sa English. Work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, walang taong maliligtas na sumampalataya lang, kapatid na Sarah. Walang ganon. Kailangan i-work out mo. Paano ba ang workout? Sino mo yung mga physical fitness? Ano ginagawa nila? Nag-exercise sila. Nakalakas ng katawan. Bilang isang Kristiyano, dapat lubusin natin ang gawain na yung sariling pagkaligtas. May takot at panginginig. Paano natin ginagawa yon? Kaya nga, may namahal, kung paano ang inyong laging pagsunod. Sino nyo ha? Lagi na yung pagsunod nila. Hindi pwede yung hindi, sumampalataya na ako, ligtas. Hindi, dito sa biblical, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kalokohan po yun na kapag naligtas po tayo, once you save, always save. Mali po yun. Sa talatang ito, bagsak po yung klase ng pananampalataya. Kasi dito, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi po pwedeng pagka naligtas tayo, tama na, kailangan i-workout po natin. Doon tayo dapat maging maningas. Ibig sabihin, palatandaan na sumasampalataya tayo at umaasa tayo sa Diyos na babalik siya isang araw sa atin. At habang umaasa po tayo, magpapakita po tayo ng iba yung pagsusumikap
sa ating pong pagsunod sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Yan po dapat maramdaman po natin. Tatandaan po natin, application po itong pinag-aaralan po natin na kailangang ma-receive na isang Kristiyano na tayo'y mayroong init sa ating pong paglilingkod. Saan? Pag-ibig. Saan pa? Pananalangin. Saan pa? Paglilingkod. Paghintay sa pag-asa na inaasahan po natin. Hindi po Kristiyano na pagka naligtas tayo, upo na lang tayo, pakinig. Work out your own salvation. Lagi, work out po natin. Ang tatandaan po natin, kaya magiging healthy po yung ating pong pananampalataya, kapatid na Rodel, pag, tinan mo ha, yung taong healthy, ano yung ginagawa ng healthy exercise, di ba, jogging? Bilang Kristiyano po, para maging healthy po yung pananampalataya po natin lahat, i-work out natin. Maglingkod tayo sa harapan ng Diyos. Patuloy ang pagsunod po natin sa harapan ng ating po Diyos. Ito pong ginagawa po natin mga kapatid, isang klase ng exercise ito ng paglilingkod sa harapan ng Diyos. Isang klase po ito na wino-work out natin yung salvation natin. Hindi tayo katulad ng iba na meron ipinapadala na lang yung offering. Sige, padala ko na lang yung offering ko. Yung tithes ko, padala ko na lang. Hindi po tayo ganun. Ang kailangan ng Diyos, yung sarili po natin. Sabi nga ng Apostol Pablo, hindi yung inyo, kundi kayo. Kailangan tayo po mismo, yung presence po natin ang makita na naglilingkod po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi yung mga bagay na tinatangkilik po natin. Sabi po ni Apostol Pablo. Amen? At sana po makita po natin sa umaga po ito, yun po yung ating po buong paksa, na maging mainit po tayo sa paglilingkod sa harapan ng ating po Diyos. Pwede po natin i-adapt yung init ng negatibo to positive way. Kailan? Ito po yung dapat na maging mainit tayo. Tatandaan niyo po ha, hindi porkit ang isang tao ay naglilingkod ay mainit na. Hindi po ganoon. Sa pinakta po natin, meron tayong palatandaan na nakikita tayo mainit. Sa bote, kapag mainit yung isang bagay, umuusok. Amen? Kapag malamig yung isang bagay, nagpapawis yung labas. Yun po isang palatandaan. Sa atin po, bilang isang Kristiyano, nakita na po natin yung palatandaan na isang mainit na naglilingkod. Meron siyang makikitang palatandaan sa kanya. Amen? Sige po, ang ganda lamang ating paksa. At sana po, loobin ng Diyos na mai-apply po natin ito bilang isang Kristiyano, na magawa po natin ito upang makita ng Diyos na tayo'y mainit na naglilingkod sa kanyang banal na harapan. Yun po yung pangalang Sham o Ham sa wikang Hebreyo na ang kahulugan po nito ay hot or warm. Meron po ba kayong mga katanungan sa ating pong paksa sa umaga pong ito? Maaga tayo ngayon, no? Alas 10 lang. May tanong mo ba tayo? Dino, kanina parang medyo ano yung pakiramdam natin, pero nung talaga yung yung salita po na Diyos sa kapagpapalakas ito. Vitamins po ng ating pong pananampalataya, yung salita ng ating Panginoon. Baka may tanong kayo, kapatid na Sarah, Rodel. Kahit labas sa topic ha, pwede nyo itanong. Sir Beth, kayo, baka may tanong kayo. O, sige, tanong. Iba yung sa James 1:20, iba yung galit ng Diyos katwiran niya yung huling panahon. Oo, tama. Parang sa tao lang naman, parang kung nagalit siya, tapos parang gumasito sa tao, parang sabi ko, parang nauna lang naman yung galit niya. Kasi ang Diyos din naman gagawin. Hindi. Ang sinasabi natin dito, general, hindi, totoo naman eh. Tama naman yung sinabi mo eh. Ang sinasabi po natin dito, yung galit, general na galit, wala talaga naman eh, hindi makakagawa ng katwiran yung galit eh. Sino mo, isipin mo, meron tao na galit, ano yung unang-unang isipin, di ba gumante? Yun ang sinasabing sa talata, hindi niya sinasabi na huwag kayong magalit. Hindi na, ibig sabihin ko lang, yung galit ng Diyos, katwiran niya yun. Oo, tama. Di ba magpaparusa siya? Oo. So, ibig sabihin, parang katwiran din naman sa tao, kung magalit man siya ngayon, parang nauna lang siya yung, kung gagawin ng Diyos yun sa huling panahon, ang tao naman parang ginawa niya lang sa panahon niya na. Oo nga. Oo, Tama. Sa Diyos kasi yung galit, alam naman natin yung katwiran yun. Kaya utos niya mga galit siya kayo. Pero ibig sabihin, bilang tao, di ba, kinukuha natin to sa literal way na, tinan mo, pag nagalit ka, hindi talaga gagawa ng katwiran eh. Wala naman talaga nagalit. General na hindi natin sinasabing Kristiyano kapag nagagalit kasi tayo may tamang aral eh. Yung tao na nagagalit, hindi siya gagawa ng katwiran ng Diyos eh. General, tignan mo, pag nagalit, anong ginagawa? Di ba, kumisan, nag-aamok eh. Kagalit niya, nag-aamok eh. Yun ang sinasabi ko rito. Pero yung word na galit dito, katwiran mismo ng Diyos kasi ipakikita niya sa paghukom eh. Yung galit niya, di ba? Kasi di ba parang example natin, si Cristo, example siya sa atin. Parang yung gagawin niya, yung ginawa niya at gagawin niya, yung parang yun yung ginagagawin natin. So, ibig sabihin, kung magalit ang Diyos sa huling panahon, magpaparusa siya, ang tao naman, ginawa niya to, ngayon pa lang na nagalit siya. Hindi. Hindi naman galit. Hindi
gano'n kasi Diyos yun eh. Alam naman natin, Diyos yun eh. Alam niya yung alam niya yung mangyayari. Hindi, ang sinasabi lang kasi nito, paano mo kontrolin yung galit? Yung sinasabi natin, pinag-uusapan kasi natin ito. Ano ba yung nagagawa ng galit, di ba? Pag may galit ka, hindi siya makapagpapatawad eh, di ba? Biblical eh. Pagka nagningas yung galit mo, totoo naman yun eh, hindi siya makakapagpatawad eh. Kaya ang generally speaking, pag sinabing galit, hindi siya gagawa ng katwiran sa harapan ng Diyos. Pero yung galit na binabanggit lalo na sa Kristiyano, pwede kayong mga galit, kaya inuutusan yung Kristiyano na mga galit nga kayo eh. Pwede naman magalit, walang problema yon. Pero yung dalawang kasing dalawang side kasi yung galit eh. Isang nasa katwiran, isa sa wala sa katwiran. Kasi totoo naman eh. Sige, mag-isip lang tayo. Meron pa naman nagalit na nasa katwiran, nananaga nga yung iba eh. Pumapatay nga dahil sa galit eh. Diba? Kasi pag sa Diyos, kaya siya nagparusa dahil may ginawa yung tao. Ganun din sa tao. Kaya siya gumanda dahil may ginawa sa kanya. Hindi, sa ano yun, sa Kristiyano kasi, sa Kristiyano, yung galit na may katwiran. Kasi pagtutuwid tingnan mo yung galit nung hindi Kristiyano, na ituwid ba yung tao? Hindi eh, pumatay nga eh, pinatay nga. Di, ano yung nagaganti sa kamag-anak no? Gaganti pa rin yun eh. Gaganti pa rin yun eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung epekto. Oo, yung dapat ganun eh. Yung, di ba kanina saway sa Panginoon, di ba? Saway at aral ng Panginoon. Kasi merong iba, pagka sumasaway, lalo hindi Kristiyano, pag nagagalit siya, hindi magiging mabuti ang bunga nito. Kumisan, yung bata nagiging rebelde, yung bata kumisan, di ba? Dahil sa galit ng bata, nagpakamatay. Kung hindi lang binigyan ng tuition eh, nagpakamatay sa galit eh. Oo, sa Diyos lagi ang pagiganti. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung word na galit o yung maningas, pagka nagagalit ka, hindi talaga makadudulot na maganda ito. Oo, hindi ko dapat siyempre magiganti. Sa Diyos ang paghihiganti. Yung pinag-uusapan lang natin dito, yung galit, ang magiging epekto nito sa tao, general, hindi makakagawa ng katwiran ng Diyos. Pero yung galit, hindi makatwiran ng Diyos. Gano'n naman tayo eh. Katwiran niya nga yung magalit eh. Kanya yun eh. Sabi, mga galit nga kayo, di katwiran ng Diyos. Eh, kailan magagalit? Ang isa sa pangit na nagagalit yung hindi Kristiyano, nagdudulot ito ng pag-iiganti. Pero sa tao, sa Kristiyano, katulad po natin, kaya nga sabi ko sa inyo, ilalagay niyo yung galit niyo, i-level niyo kung anong galit yung dapat niyo ipakita. Kaya nga, di ba, kung magagalit ka ng over, o iwan mo pagtatalo. Di ba? Hindi magiging mabuti yung dulot to. Kahit mo, Kristiyano na yun, ha? Kristiyano na yun, ha? Pero pag napasobra yung pagtatalo niyo, hindi magdudulot ng maganda, eh. Iwan niyo. Kasi pagka nagalit ka, hindi makatutulong sa'yo dahil magbubunga ito ng hindi maganda sa pakiramdam mo. Yun yung sagot natin. Dapat tama yung sinasabi mo na yung galit katwiran ng Diyos, pero kailan ka dapat magagalit? Yun yung ron. Kahit magpakita ka ng galit, positibo man to o negatibo, sa harapan ng Diyos, Diyos lang yung may karapatan na na magalit ng may kasamang sa paghiganti sa araw ng paghukom. Ganun yun, yung sagot natin doon. Tama yun, yung na yun. Pero application lang natin to, paano mo i-handle yung galit? At hindi ito makakatutulong, kahit nga Kristiyano, hindi makakatulong kung ito yung mag-level up ng todo-todong galit. Mawawala yung yung katwiran ng Diyos sa sinasabi mo. Sige, tanong. Okay, nasagot ba yun? Yung tanong na yun? Okay, baka may tanong po kayo. Naunawaan naman po ba yung ating paksa? Sana i-apply po natin ito. At naniniwala po tayo, pag in-apply natin ito, may bungang mabuting maidudulot po sa bawat Kristiyano po. Sige po, dadako na po tayo sa paghandog. Muli po, huwag po munang natin sarili natin